Magandang araw grade 7. Sa araw na ito itutuloy natin ang ating talakayan tungkol sa sinaunang kabihasnan at sibilisasyon sa Timog Silangang Asya. Balikan natin ang pinagkaiba at pinagkapareho ng kabihasnan at sibilisasyon. Ang kabihasnan ay katutubong salitang Filipino, bihasa, katulad ng sanay at marunong, kalinangan, kultura, at antas ng kaalaman ng isang lipunan. Mas may damdaming kultural o moral na taglay, halimbawa kabutihang asal. Habang ang sibilisasyon naman ay hiram na salita mula sa Latin civis, na mamamayan, organisadong pamayanan na may pamahalaan, batas, at sistema. Karugtong nito ay mas nakatuon sa mga bagay na nakikita, tulad ng pamahalaan, lungsod, gusali, batas, at teknolohiya ng isang lipunan. Ngayon naman magtungo tayo sa yugto ng pag-unlad at kung paano nabuo at nagkaroon ng kabihasnan at sibilisasyon ang mga sinaunang tao. Unahin natin ang yugto ng pag-unlad sa panahon ng Paleolitiko, kung saan ito ay tinawag na panahon ng lumang bato. Ayon sa mga mananaliksik, ang panahon na ito ay gumamit ng mga magagaspang bato at namumuhay sa pangangaso. Karugtong nito ay mas nakatuon sa mga bagay na nakikita, tulad ng pamahalaan, lungsod, gusali, batas, at teknolohiya ng isang lipunan. Ngayon naman magtungo tayo sa yugto ng pag-unlad at kung paano nabuo at nagkaroon ng kabihasnan at sibilisasyon ang mga sinaunang tao. Unahin natin ang yugto ng pag-unlad sa panahon ng Paleolitiko, kung saan ito ay tinawag na panahon ng lumang bato. Ayon sa mga mananaliksik, ang panahon na ito ay gumamit ng mga magagaspang bato at namumuhay sa pangangaso. Sumunod naman ang panahon ng Neolitiko o panahon ng bagong bato. Sa panahon na ito, ang pangunahing gamit na ng tao ay makikinis na kagamitang bato sa kanilang pamumuhay. Marunong na silang magsaka at mag-alaga ng hayop. Nagtayo na silang ng mga bahay at nanirahan sa iisang lugar. Nagsimula ang pakikipagkalakalan. Gumawa ng palayok at tela, nabuo ang pamahalaan at relihiyon. Sa parehong panahon, ang mga tao ay naniniwala sa animismo. Noong sinaunang panahon, ang mga tao ay naniniwala sa mga espiritu ng kalikasan, mga Diyos at mga diwata. Ang mga bundok, ilog at kagubatan ay itinuturing na sagrado. Ang kanilang paniniwalang pangrelihiyon ay tinatawag na politeismo, ibig sabihin nito ay paniniwala sa higit pang isa na Diyos. Monoteismo naman ang paniniwala na mayroon lamang iisang Diyos. Sa parehong panahon pa rin, na itatag na pamilya, mahalaga ang pamilya sa sinaunang Asyano. Ang magulang ay tagapangalaga ng tradisyon, paggalang sa magulang, pinahahalagahan ang paggalang at utang na loob sa magulang, at pag-aasawa at anak, ang kasal at pagkakaroon ng anak ay mahalaga at itinuturing na biyaya. Pagdating naman sa kasarian, ang patriarkal na lipunan, sa Timog Silangang Asya, mas mataas ang katayuan ng lalaki kaysa babae. Sila ang namumuno sa pamilya at lipunan, at ang katradisyonal na kasarian. Noon, ang lalaki ang naghahanap buhay at ang babae ang nag-aalaga ng tahanan. Dumako na tayo sa panahon ng metal, kung saan tanso, bronse at bakal ang kanilang pangunahing kagamitan. Mas mahusay na gamit para sa pagsasaka at digmaan. Lumago ang kabihasnan, lungsod, batas, relihiyon. Naitatag ang mga unang imperyo o kaharian. Gumamit ng gulong at sistema ng pagsusulat. Ang sibilisasyon ay pamayanan na maayos at organisado.
Isa itong lipunan na may sariling sistema ng pamumuno, pagsulat, paniniwala at kabuhayan. Marami sa mga sinaunang sibilisasyon ay umusbong malapit sa mga ilog, kasi dito sila nakakakuha ng tubig para sa inumin, taniman at iba pa. Ang kabihas ng Sumer ang pinakamatandang kabihasnan sa buong mundo. Ito ay sa Mesopotamia, sa pagitan ng ilog Tigris at Euphrates. Dahil sa ilog, natutong magtanim ang mga tao at bumuo ng lungsod tulad ng Ur at Uru. Iraq, a country located in the Middle East, is predominantly desert but has two major rivers, the Euphrates and Tigris, known as Mesopotamia. This region is considered the birthplace of writing and the oldest human civilizations. However, Mesopotamia is currently facing some serious issues. Most of Iraq's water comes from the two rivers, Euphrates and Tigris, which flow through the center of the country, converge here to form the Shatt al-Arab River Basin before pouring into the Persian Gulf. Along these rivers are dams that supply water to cities and irrigate farms. A vast infrastructure system is used to generate energy, distribute, and clean domestic water. However, this system is very vulnerable. Any changes affecting the amount of water flowing through the rivers or surrounding infrastructure can have major consequences. Iraq relies heavily on these rivers but does not control them. Both rivers originate from Turkey, which provides about 71% of Iraq's water, while Syria and Iran provide an additional 10%. This means that 81% of Iraq's water is controlled by its neighbors, and they are keeping more and more water for themselves. Since the 1970s, Turkey has built at least 20 dams on the Euphrates and Tigris rivers, including the Ataturk Dam, the fifth largest dam in the world. Syria has also built several dams. Both countries are holding water, reducing the flow of the Euphrates to Iraq to only a quarter. This means that Iraq will not receive enough water for living, irrigation, and electricity generation. It also implies that the rivers are more polluted. The same thing is happening on the Tigris River. In addition, the weaker flow allows salt water to move upstream from the Persian Gulf, causing massive deaths of fish and crops. All of these add pressure to Iraq's infrastructure to distribute and clean water. Day by day, the water crisis has become worse, especially in the Basra Basin, once a symbol of development and prosperity, now represents Iraq's severe current crisis. The government is trying to find solutions to resolve the crisis and provide clean water for the people. Sumunod naman ang kabihas ng Indus. Matatagpuan ito sa India at Pakistan, sa tabi ng ilog Indus. May maayos silang lungsod tulad ng Mohenjo-daro at Harappa, may kanal, kalsada at palikuran. At ang ikatlo ay ang kabihas ng Xiang. Isa ito sa unang sibilisasyon sa China, malapit sa ilog Huanghe o Yellow River. Sila ay marunong gumawa ng bronze at may sistema ng pagsusulat. Don't you see the Yellow River's waters from the sky, flowing to the sea, never to return? Huanghe, the Chinese nation's mother river,
has nurtured Chinese civilization since ancient times. About 5,464 kilometers long, it's China's second largest river. Starting from the Bayan Har mountain snow melt, it surges through 9 provinces, across mountains and rivers, and reaches the Bohai Sea. It's the cradle of agricultural civilization, carrying the nation's blood and hopes and nourishing countless generations of Chinese. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan at huwag kakalimutang mag-subscribe. Kita-kita muli!